Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion ngayon itong post ng Philippine Star 1 hour ago. Title, My Conscience Remains Clear. Ito po ang sagot o reaction ni Congressman Martin Romualdez sa mga akusasyon na ibinato ni ex-Congressman Saldico laban sa kanya at ang kanyang pinsan, ang Pangulong Marcos Jr. na di umano, utos ng Pangulo mag-insert ng 100 billion pesos mga projects sa 2025 national budget na sinang-ayunan naman ni Romualdez na sabi niya kung ano ang gusto ng hari, yun ang matutupad. Former House Speaker Martin Romualdez released a statement on Saturday saying that he has chosen not to respond to the recent allegations made by former Representative Saldico, stressing that the statements were not made under oath. Ito yung exact word niya. I remain ready to cooperate with any lawful process and I am confident that the truth will emerge through the proper institutions. Sabi niya, my conscience remains clear. I do not wish to comment on the recent statements and allegations made by former Representative Saldico because these were not made under oath and do not hold water in the court of law. Okay, so let's see. People who reacted. Yan. 1,700 people who reacted. 1,200 tumatawa, hindi naniniwala sa kanya. 279 ang galit. 190 lang ang nag-like or naniniwala sa kanya. So, halos 99% sa mga netizens na nag-react galit or tinatawanan, hindi naniniwala kay Romualdez at 1% lang ang naniniwala sa kanya. Yan po ang pulso ng taong bayan. Napoleon Acebron, sabi niya, suwabe ang pagkadali because these allegations were not made under oath and do not hold water in the court of law. Lusot, magagaling talaga. Okay. Palagi ko itong sinasabi na may tatlo tayong court. Itong sinasabi ni Romualdez, yun ang court of law. Yun yung due process na ang isang tao mag-under oath, yung statement niya, evaluate ng mga fiscal ba o ombudsman ba, and then mamaya isampa ang kaso sa regional trial court or sa Sandigan ba. Yun ang court of law. So tama, itong sinasabi ni dating Speaker Romualdez na baliwala yun. Tama yung sinasabi ni Senator Ping Lacson na baliwala yun sa court of law. But there's another court, baka nakakalimutan nila. Okay, yung sinasabi ko, mayroong mas importanteng court, Court of Public Opinion. Kaya yung mga nag-react na netizens is 99% talo si Speaker Martin Romualdez dahil tinatawanan siya, hindi naniniwala at galit sa kanya. 1% lang ang naniniwala. So, anong implication nito? Kung itutuloy ni Congressman Romualdez ang pagtakbo niya sa 2028 bilang presidente, ano pang maasahan niya? Wala na, talo na siya. Yan ang implication nitong Court of Public Opinion. So, hindi puros Court of Law na lang. But, let's remember, mayroong mas mataas na korte. Court of God. Judgment Seat of God. Dahil lahat ng bagay nakikita ng Diyos. Wala kang maitago sa mata ng Diyos. Ang illustration ko palagi, sa buhay natin, may
CCTV camera nakatutok sa buhay ko, sa buhay mo, sa buhay ni Romualdez, sa buhay ni Saldico, buhay ng presidente, kay Tatay Digong, lahat yan naka-CCTV camera yan. Oh. Pagdating ng panahon, haharap tayo lahat sa hukuman ng Diyos. Yun ang court of God's justice. Makakaiwas ba kayo? Makakaiwas ba ako? No way! Ipapakita ng Panginoon yung lahat ng ginawa ko. Sa Bible, may tinatawag na Book of Works and Book of Life. Ano yung Book of Works? Lahat ng ginawa natin sa mundo, nakalista doon. Kaya I will stand before God's judgment seat guilty. Dahil makasalanan ako eh. Lahat tayo makasalanan, guilty. Kaya lang, mayroon namang Book of Life. Ano yung Book of Life? Sabi doon, if anyone's name, sa Bible sa Revelation, if anyone's name is found written in the Book of Life, he is not thrown into the lake of fire. Kahit guilty ako, dahil sa kasalanan ko, ma-acquit ako. Acquitted. Why? Dahil yung Book of Life, doon po nakasulat ang mga taong nanampalataya kay Panginoong Hesus. Yung sinasabi ko na nag-ABC, yung mga tumanggap sa gospel, naniwala sa magandang balita ng Panginoong Hesus. Ano yung A? Accept that you are a sinner. So ako, makasalanan. Lahat tayo makasalanan. B, believe. Maniwala na namatay at nabuhay muli ang Panginoong Hesus sa kapatawaran ng lahat ng kasalanan. And C, commit, surrender our lives to the Lordship of Jesus Christ. Ginawa ko na yon, kaya ang pangalan ko nakalista na sa Book of Life. Kung ginawa mo yon, don't worry, kahit guilty ka dahil sa mga ginawa mong kasalanan, nakita lahat ng Diyos yon, acquitted ka dahil ang Panginoong Hesus na ang tumanggap sa iyong kaparusahan. Ganun po yun. So, balik tayo dito. So, babalik ba si Saldico? Kasi ang panawagan ng palasyo, umuwi ka dito at mag-under oath ka. Ganon ang panawagan. Panawagan ni Ombudsman Boying Rimulya, umuwi ka. Huwag kang matakot. We will provide you security. Security. Puros ganon. Ang tanong, may tiwala pa ba si Saldico sa administrasyong ito? May tiwala ba si Saldico sa ombudsman? I don't think so. Kaya hindi na uwi dito si Saldico. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng maigi sa Tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo itong tribo ng mas maayos na tahanan nila. Panoorin nyo ang video na ito at salamat sa inyong panonood. Antok na siya sa iyang balay. So mo na yung atupan nga iyang balay. So mo na yung atupan nga balay niya. Balay sa tao. So karon na humanag yun ang balay nga Balay ni Toms. iyahang nga balay. So maayo na gyud sada na tan-aw kay human na ang iyang balay. So makita gyud nimo na nakataod na gyud. So makita gyud nimo ang view sa iyang balay. O karon unsa imong masulti nga nahuman na gyud ang imong balay.
siyempre api kahit ang natagaan ta magabalay na kita kay sa nagtala nag-sponsor. Salamat sa mga para sa inyo mga kung wala pang tabang di pa ko pakabalay kay nagiglula ko sa ginikanan mo sa salamat. So pila na imong anak nga kuan ay pa ka nakabalay? Dua. Duha imong anak. So nakigpuyo lang ka sa imong ginikanan. Siyempre, oo. Yan ikaginta. Kung makakwartan. Salamat kid kayo kay nakabalay na ko.